Kakarating pa lang nila nang hahawakan na sana ni Catherine ang mga kamay ng nagtatampong assistant niya. Sa kasamaang palad ay agad na nag-walk out ito upang iwasan siya. Dahilan para mapanganga si Martha sa eksena. Hindi niya in-expect yun Kahit alam niya kung ano ang dahilan at nagkaganon ang kaibigan niya. Habang si Baby Aya ay hindi maiwasan ang magtaka. Napalingon sa mama niyang tila maiiyak na. Pero nagmadaling umalis din para sundan ang dada niya. Tita, may problema ba? Ba't parang hindi okay si mama at dada? Nag-aalalang tanong ng bata. Bago tumugon ay pinaupo muna ni Martha sa sofa ang pamangkin niya. Nasa sala ka sila. Huwag mo nang alalahanin yung dalawa. Magiging okay din sila. Sigurado akong di matitiis ng dada mo yung maganda mong mama. Nang biglang may maalala ang inosenteng si Aya. Nagalit ba si Dada dahil kinagat ni Mama yung lips niya? Tita, tanong na ikinalaki ng mga mata ng tita niya. What? Nakita mo yung... Di ka kasi marunong tumakip, Tita Martha. Busy ka ata sa panonood sa kanila. Napatampal noon na lamang si Martha sa katangahan niya. Ayan kasi Maritz pa. Ngunit hindi naman yung halikan ang dahilan kung bakit nag-iba ang mood ni Carlos talaga. Huwag ka nang magalit, pwede ba? Yakap ni Kat sa ngayon ay tahimik lang na assistant niya. Carlos, sorry na. Paghingi ng tawad kasabay ang pagtulo ng luha sa mga mata. Magsalita ka naman, ano ba? Tingala niya. Pero malamig na nakatitig lang si Carlos sa kanya. Kinuha ang mga braso niya at bumitaw sa pagkakayakap niya. Carlos, hindi mo dapat ginawa yun, Ma'am Kath. Halatang seryoso na ang assistant base sa tawag nito sa kanya. May ma'am na kasi at ang sama ng tingin pa. Ako naman ang naospital at hindi ikaw, di ba? Kaya responsibilidad ko na ako ang magbayad, Ma'am Kath. Sana tinanong mo muna ako dahil may pera pa naman ako Di mo dapat ginawa yun dahil di mo na ako responsibilidad. Responsibilidad na kita, Carlos. Pagputol ni Catherine. Responsibilidad ko na kayong dalawa ni Aya. Pamilya niyo na ako, hindi ba? Di ba? Saglit ay napailing si Carlos sa eksena. Hindi mo ko naiintindihan talaga. Ang sa akin lang naman ay nahihiya na ako, Kath. Di mo dapat ginawa yun dahil ang dami mo nang nagawa para sa amin ni Baby Aya. Nakakahiya na. Tapos, hindi na natapos pa ng assistant ang sasabihin pa sana nang lagyan ni Kath ng hintuturo ang labi niya. Pinigilang magsalita. Sish, tama na. Alam ko naman yun, Carlos. At naiintindihan din kita. Magsasalita na sana uli si Carlos. Nang maunahan siya. Gusto ko lang natulungan ka. Alam kong hindi mo hinihingi pero gusto kong ako ang nandito para sa'yo, Carlos. Nandyan ka lagi pag kailangan kita. Kaya nandito din ako pag kailangan mo ko, di ba? Kaya wag ka nang magtampo o magalit sa ginawa ko kanina. Hindi ako nagpaalam sa iyo at sinadya ko yun dahil alam kong magagalit ka. Alam kong hindi ka papayag. Pero bakit ginawa mo pa din Alam mo naman palang magagalit ako, Catherine. Imbes na sumagot ay muling niyakap lang ni Catherine. Ang nakataas kilay ng assistant niya. Isiniksik ang ulo sa liig nito talaga. He, tinatanong pa kita. Pero hindi na nakinig ang siyo sa eksena. Mas hinigpitan ang pagkakayakap kay Carlos sabay bulong ng pera lang yun, Carlos. Pero ang pagmamahal at pag-aalala ko sa'yo ay walang katumbas. Alam mo ba yun Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang assistant na naistatwa sa narinig niya ay di maiwasang mapanganga. Bumilis ang tibok ng puso at dahan-dahang namula. Gustong magsalita pero tila walang lumalabas sa bibig niya. Bumitaw sa pagkakayakap si Kath. Sa hindi inaasahan ay agad na lumuhod sa harapan niya. Kath, anong ginagawa mo dyan Tumayo ka nga. Pilit na pinapatayo ang CEO pero inilingan lang siya. Nagmatigas na ikinakunot noo niya. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ko sinasagot, Carlos. Yes muna. Muling tanong ni Carlos sa kadahilanang wala siyang naintindihan sa pinaggagawa ng boss niya.
Basta, yes muna. Ngumuso na halatang maluluha na naman ata. Kaya kahit naguguluhan ay sumunod na lang ang assistant sa utos talaga. Yes, Catherine. Ayon, agad na nagmadaling tumayo si Catherine. At kinuha ang singsing sa bulsa. Isinuot sa daliri ni Carlos at tumili ng, "Girlfriend na kita. Nag-yes ka na sa akin, kaya wala ka ng kawala, Carlos Ocampo. Ngisi pa. Akin ka na." Muling niyakap ang assistant na sabihin na lang nating natulala. Sinong di matutulala? Iba ka din man ligaw ka. Wala nang tanong-tanong at gustong mauna ang yes ha. Pero ako dapat ang gumawa. Muli ay hindi na natapos ni Carlos ang sasabihin pa sana. Nang agad na pinutol ng CEO sa pamamagitan ng halik ang mga salita niya. Pasensya na, pero naunahan na kita. Kaya panindigan mo na lang ako, Carlos. At kagat labing tinitigan ang ngayon ay nakahiga ng girlfriend niya. Tinulak ba naman sa kama? Kath. Sa kabilang banda. Tita, ba't ang tagal lumabas ni Mama at Dada? Di maiwasang tanong ni Aya. Ngunit sa pagkakataong to ay nasa hapagkainan na sila. Inayos at nilagay kasi ni Martha sa plato ang mga pagkaing in-order nila. Kakarating lang din kaya hinanda niya na. Di ko alam, baby Aya. Baka gumawa na ng kababalaghan ata. Ano yung kababalaghan, tita? Takang tanong ng bata. Basta, hintayin na lang natin sila. Nang biglang sumulpot sa eksena ang dalawa. Nasabay na ikinalingon ng magtita. Ba't ganyan mukha mo, da? Para kang kinagat ng malaking lamok ah. Baka ang kumagat ay yung magandang lamok sa tabi niya. Namula nang wala sa oras si Carlos at Catherine. Kung magkagatan at sipsipan kasi ay nilagyan pa ng ebidensya. Ayan nahuli na naman ng anak nila. Kasalukuyang nasa mansion lang naman nila si Catherine. Yun ay dahil tinawagan siya ng mommy at daddy niya. Ayaw man sana niya ang sumipot pero napilitan din siya. At sa pagkakataong to ay nasa mansion din ang kapatid niya. Si Richard na sabihin na lang nating nakangisi na. Di mo naman sinabi sa akin na maganda pala ang assistant mo, Catherine. Teka, single pa ba siya? Pang-aasar nito na ikinasama ng tingin ng CEO sa eksena. Umigting ang panga. Shut up kung ayaw mong bugbugin kita. Tugon na halatang may pagbabanta. Base na din sa tono ng boses niya. Mas lalo tuloy na lumaki ang ngisi ng kapatid nang makita ang inis sa mukha niya. Ano nga palang pangalan nun? Carlos Oca. Hindi na natapos ni Richard ang sasabihin pa sana. Nang tamaan ng case ng cellphone ang ibabang labi niya. Na siyang binato ni Kath sa kanya. Pasalamat ka hindi yung cellphone ko ang binato ko sa yung lalaki ka. Malamig na bitaw ng salita pa. Habang ang kawawang kuya ay nakahawak labi dahil sa ginawa niya. Ang bayolente mo na. Parang hindi mo ako kuya sa ginawa mo, Kath. Nguso ng kapatid na ikinaikot mata lang niya. Mas malala pa dyan ang aabutin mo, kuya. Yun ay kapag sinubukan mong pakialaman ang assistant ko talaga. Lumugar ka kung ayaw mong ibaon kita sa lupa. Pananakot kasabay ang nakakalokong mga ngiti niya. Yung parang papatay ng tao na kontrabida. Dahilan para mapalunok si Richard sa kaba. Biglang natakot sa kinilos ng bunso niya. Ang hindi alam ni Catherine ay may nanonood pala sa kanila. Si Mr. at Mrs. Armstrong na nagtinginan na. Nang maisipan ng dalawa ang lumapit at iligtas ang panganay sa nakakamatay ng mga tingin ng prinsesa nila. Tama na yan, pwede ba? Kahit kailan talaga para kayong mga aso't pusa. Biro ni Mr. Armstrong at tumabi sa anak niya. Malaki naman ang sofa pero mas. Gusto niyang tumabi sa nagmumukha na namang dragon na bunso niya. Hey princess, kalma. Ano na naman bang ginawa ng kuya mo ha? Sa halip na sumagot ay nag-cross arm lang si Kath. Walang ganang binalingan ng tingin ang kapatid niya. Binibiro lang naman kita. Ba't kasi napaka-protective mo sa assistant na yun ha? Ano mo ba siya? Simula ni Richard. Para simulan ang topic na gustong buksan ng mga magulang niya. Si Mr. at Mrs. Armstrong ang may pakana. Napag-utusan lang siya. So, ito pala yung assistant na pinalit niya kay Ana? Tanong ni Richard habang nakatingin sa litratong pinakita ng mommy niya. In fairness, ang ganda niya.
Nakangiting dagdag pa. Nang may naisip na itanong siya. Nagtaka siya bigla. Teka, sinong kumuha ng mga litratong to ha? Saka bakit may litrato kayo ni Catherine kasama ang assistant niya? Huwag niyong sabihing pinamanmanan. Inutusan namin si Ace na manmanan siya. Pagputol ni Mr. Armstrong na ikinanganga niya. Ha? At bakit niyo naman naisipan na gawin yun sa kanya? Ayun, sinabi ng mag-asawa kung bakit ginawa nila yun talaga. Na nagtaka lang sila kung bakit unting nagbago si Kath. Na gusto lang nilang malaman kung ano pang pinagkakaabalahan niya. Kung may tinatago ba siya. Dahilan para mapailing si Richard sa eksena. Paano pag nalaman to ng kapatid ko ha? Sigurado akong magagalit siya. Kaya wag kang magkakamaling ipaalam to sa kanya. At sana tulungan mo kami na kausapin siya mamaya. Gusto lang naming malaman kung may namamagitan ba sa kanila ng assistant niya. Pero, Richard, maaari ba? Nakikiusap kaming dalawa. Hindi ako pumunta dito para pag-usapan siya. Nananahimik yung tao, isasali mo sa kalokohan mo ha. Tatayo na sana nang mapigilan ng mommy niya. Please gusto lang namin ang makausap ka. Pwede ba yun, ha? Hindi pa man nakatugon si Catherine nang bitawan na ni Mr. Armstrong ang kanina pa ay gusto nang itanong niya. Totoo bang may namamagitan sa inyo ng assistant mo, Kath? Dahilan para mapakunot noo si Kath. Oh, ito pala ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta? Ano naman kung sabihin kung meron ha? May problema ba? Ayun na nga. Sabay na nanlaki ang mga mata ng mommy, daddy at kapatid niya. Pinasabog mo naman agad yung bomba. Kahit kailan di marunong magdahan-dahan talaga. Kinagabihan. Masayang pinagmamasdan ni Carlos ang dekorasyon na ginawa nila sa hardin. Kasama ang mga kaibigan niya nang iabot ni Aya ang gitara sa kanya. Ito na lang kulang, da. Ready ka na ba sa kakantahin mo para kay mama? Abot taingang ngiting tanong ng bata. Siyempre naman, baby Aya. Ready na si Dada. Magsasalita pa sana ang anak niya nang makitang papalapit na pala ang naka-blindfold na si Catherine. Inalalayan ng sekretary upang di madapa. Ano ba talaga tong pakulo mong bakla ka? Baka kung saan-saan mo na ako dinala. Tila inis na reklamo ng CEO sa kaibigan niya. Kanina pa kasi tinakpan ang mga mata niya nung papunta pa lang sila. Kaya wala siyang kaalam-alam kung saan siya dinala. Di mo ba alam na pupuntahan ko pa yung mag-ama ko ha? Dagdag na ikinangiti ni Carlos sa eksena. Kaya sina Marta, Fah at Lie ay sabay na napalingon sa kinatatayuan niya. Sinanyasan na simulan na. Sa dahan-dahan na pagtanggal ni Heng ng blindfold kay Kath ay sinimulan na nga niya ang pagkantay. Pagkalabit ng gitara. Ikaw lang, mahal. Laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mawawala hiwaga mong dala, ikaw aking musika. Di maipaliwanag ng CEO pero para bang biglang nag-slow motion ang paligid niya. Kasabay ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso nang makita ang taong mahal na kumakanta. Kung dumating ang araw na di na maalala ng iyong mata ang aking mukha. Mahal, huwag kang mag-alala, tanda naman ng puso ang itsura ng naging pagsinta. Namula nang wala sa oras ang magkabilang pisngi niya. Lalo na nang banggitin ni Carlos ang salitang imahal at ngumiti sa kanya. Kung oras ay nababalik lang sana. Ay babalik no nang una kang nakita. Muli kang liligawan nang muli kong maranasan ang umibig sa anghel sa lupa. Gusto nang yakapin ni Catherine ang ngayon ay kumakanta sa harapan niya. Pero hinihintay lang niya na matapos ito talaga. Lalo na't nag-enjoy siya na panoorin ang assistant at girlfriend niya. Isama pa natin ang nakaka-inlove na boses nito sa eksena. Ikaw lang, mahal. Laman ng tula. Tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mawawala hiwaga mong dala, ikaw aking musika. Dahan-dahan na naglakad si Carlos palapit kay Kath. Na ikinatili ng mga kaibigan habang nakatingin sa kanila. Lalo na si Aya na halatang kilig na kilig sa pinagagawa ng dada niya. Kung utak ay hindi na kayang gumawa ng melodya para pisngi mo'y pumula. Memorya ko man ay wala, nakatatak na sa tadhanang minsan sa'yo inamangha. Hindi man alam ng assistant kung bakit ito ang napili niyang kanta sa girlfriend niya. Ngunit ramdam ng puso niya kung bakit ang kantang to ang kinanta niya.
Na para bang dati ay minahal niya na ang babaeng gayo ay kaharap niya. Na parang sinasabi niya na gusto niyang ligawan uli ang anghel na nagpaibig sa kanya. Ang babae ngayon ay nakangiti at naluluhang nakatitig sa magandang mukha niya. Kung oras ay nababalik lang sana ay babalik no ng una kang nakita. At aking iulat sa iyong umabot ng walang hanggan ang istorya nating dalawa. Naluha na din siya. Habang patuloy sa pagkanta at pagtugtog ng gitarang hawak niya. Ikaw lang, mahal, laman ng tula, tunog ng gitar at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mawawala hiwaga mong dala, ikaw aking musika. Matapos ang kanta ay agad na pinunasan ni Catherine ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis na niyakap si Carlos dahilan para mabitawan ang gitara. Kainis ka, Carlos. Ba't pinaiyak mo ko, ha? Bago magsalita ay mahigpit na ginantihan muna nito ang yakap niya. Gusto ko lang naman sanang pakiligin. Di ko akalain na maiiyak ka pala. Sabay tawa. Dahan-dahan na bumitaw ang CEO para harapin siya. Pinunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Ikaw kasi may pakantang nalalaman pa. Kahit ano kaya kong gawin para sa'yo, Catherine. Mahal kita. Nahihiyang bitaw ng salita na ikinagigil ni Kath. Nagpapakute ka na naman, Carlos. Ang cute kasing tingnan ni Carlos pag nahihiya siya. Of course, mahal din kita. At nabitawan na naman ng lahat ang malakas na tiling kanina pa pinipigilan nila. Woo! Call Kath.